Hello guys! Ito na ngayong day 2 natin sa Chiba. Pagkatapos natin magkamugawa SeaWorld, punta naman tayo sa Chiba Zoological Park. 2 hours and 30 minutes yung biyahe, bus at saka monorail. Kamugawa SeaWorld papunta sa Chiba Station. Sumakay tayo ng bus, 2 hours and 15 minutes yung biyahe. At 2,000 yen naman ang pamasahe. From Chiba Station naman papunta sa Dobutsukuen, sumakay tayo ng monorail. About 15 minutes lang yung biyahe at saka 700 yen yung pamasahe. Bale 2,700 yen lahat ng pamasahe natin. 2 hours and 30 minutes naman ang biyahe natin. So andito na nga tayo sa Zoological Park. Bale ang lawak ng zoo na to ay 34.399 hectares, which is 433,983.1 square meters. Since medyo malawak nga yung area na to, sumakay na kami dito sa tour bus. Nililibot ka ng dahan-dahan around the area. Located nga pala ito sa Chiba Province, east ng Tokyo. Balagit na lang siya ng Tokyo at Narita Airport. Pag nanggaling ka naman sa Tokyo ay less than 1 hour lang ang biyahe papunta dito. Tokyo Station to Chiba Station by train, 35 minutes lang yung biyahe. Chiba Station papunta sa Dobutsukuen by monorail, 15 minutes lang yung biyahe. Ang ticket naman dito ay 700 yen per adult, high school age and above, at free naman sa mga elementary at junior high school. Ngayon kumakaway pa ngayong bata kaya kawayan na rin natin. Bali walk-in mo mabibili yung ticket sa entrance mismo ng zoo. Kaya naman medyo bilisan na natin yung video para makarating agad tayo sa dulo. Mas mali pa nga dyan na bata sinasabayan ng sasakyan namin. May tatlong entrances dito sa loob ng zoo. Kasi yung mga animals ay pinaghiwa-hiwalay according to their habitat and the species. Bawat exhibit zone ay nakaspread sa Central Plaza para accessible sa kung saan ang gusto mong puntahan. Pero pag wala kang specific plan, recommended na mag-start sa bird area and aquatic area. Ang savanna area naman, malalawak at walang harang. Tapos yung walking distance ay mahahaba. Kaya mas maganda puntahan mo habang marami ka pang energy. Dito pala hihinto yung sasakayan na ito, tapos babalik naman siya sa taas. Kaya maglalakad-lakad na lang tayo dito sa baba kung saan tayo binaba. Sa binabaan natin para siyang playground, laruan ng mga bata at saka pahingahan. Umupo lang kami dito saglit habang nagmumuni-muni. Anyways, ang small animal zone ay nasa gitna ng zoo. Dito mo makikita ang mga red pandas. Tapos may mga upuan din sa area na ito, magandang lugar para magpahinga. Huwag mo din kalimutang bisitahin yung mga indoor exhibition facilities. Nasa west gate papunta sa main gate. Meron ditong Animal Science Museum at Monkey Zone. Yung Animal Science Museum ay enclosed space. Kaya pagdadaan kayo dito, makikita nyo lang from a distance. Gaya niyan, hindi nyo pwedeng malapitan. Nasa loob siya ng kulungan niya. Uy, gaga, bakit sa akin pala naka-video yan? Wala na. Maaring hindi mo rin makita yung iba. Gaya niyan, kumakain ata. Tas minsan pumapasok yan sa loob. Depende na lang pag natimingan yung naglalaro yan sa labas. Nga pala, sobrang daming animals na makikita dito. Kaso ito lang yung mga videos na nakuha namin. Bale 100 species nga pala yung mga animals na nandito. Yung iba hindi na namin nakuhanan ng video. Pero ito yung mga makikita mo doon. Red pandas, giraffes, monkeys, sloths, exotic hashiboriku, and shoe-billed stork. Tapos meron ding mga gorilla or chimpanzee, mga ganyan. Marami kang makikita doon na animals, kaso ito nga lang yung mga nakuhanan namin. So yun pa, uwi na tayo kasi tapos na tayo maglakad dyan sa taas. Nakakapagod na talagang maglakad-lakad dito, ang lawak ng area. Buti na lang yung punta namin dito, sakto yung temperature, hindi masyadong malamig, hindi masyadong mainit, kaya ayos lang. Habang kami ngay pauwi at andito na kami sa station, nakita ko naman itong napakahabang escalator. Kaya naman kinuhanan ko ng video. Tapos itong kasama ko, ayan, nagdala pa siya ng maleta. 2 days naman kasi kami doon. Kaya, bye-bye! Next time ulit sa susunod naming gala.